Pagbati sa iyo, naranasan mo na ba 'to? Yung may hawak kang, napakagandang ideya para sa team mo, sa community mo, o sa organisasyon mo, pero parang laging may pader, 'di ba? Yung inspirasyon nandoon, pero pagdating sa pagsasalin nito sa action, parang parang may nawawala sa proseso, yung enerhiya hindi makalusot. Sa pag-usap natin ngayon, hahanapin natin yung susi para mabuksan ang pader na yan. At base sa mga materyales na pinag-usapan natin, ang susing yan, iisang salita lang, kalinawan. Tatalakayin natin kung bakit yung isang malabo o yung maganda lang pakinggan na vision ay madalas yun pa yung sanhin ng pagkakabigo. At kung paano yung isang napakalinaw at nakasulat na pananaw ay nagiging tulay mula sa pangarap patungo sa totoong resulta. Kasi hindi lang to tungkol sa magagandang salita eh. To ay tungkol sa pagbibigay ng mapa sa mga taong kasama mo sa biyahe. Tama. Ang misyon natin ngayon, hindi lang basta ilista kung ano yung mga dapat gawin. Susubukan nating himayin bakit may mga salitang nagpapakilos at bakit may mga salitang, nagpaparalisa. At para magawa yan, babalik tayo sa isang napakatandang teksto na may aral na parang mas kailangan natin ngayon kaysa dati. Simulan natin. Alam mo, sa totoo lang nung nakita ko sa sources mo na ang ugat pala nito ay galing pa sa aklat ni Habakuk, sa Lumang Tipan. Medyo nag-alinlangan ako. Paano magiging practical sa panahon ngayon ang isang payo na, libu-libong taon na ang nakalipas? Isang makatanungan-tanong yan. Pero dito nagiging malinaw kung gaano ka-universal ang prinsipyong to. Sa Habakuk 2:2, may isang utos doon na parang isinulat para sa mga leader ngayon. Sabi, isulat mo ang pangitian at iukit mong mabuti sa mga tapyas na bato upang ang bumabasa nito ay makatakbo. Kung hihimayin natin, may tatlong napakahalagang bahagi yan. Okay. Yung una, medyo halata. Isulat mo ang pangitain. Okay. So, gawin mong permanente. Huwag lang manatili sa isip kung saan madali siyang magbago o makalimutan. Eksakto, nagkakaroon siya lang bigat. Pero yung pangalawang bahagi para sa akin, yun ang pinaka-critical. Iukit mong mabuti o sa ibang salin, gawing malinaw. Kasi yung salitang Hebreo na ginamit dyan, baar, ang literal na kahulugan niyan ay gawing malinaw na malinaw. O ipaliwanag, tinatanggal nito yung lahat ng puwang para sa maling interpretasyon. Hindi lang siya isulat mo, kundi isulat mo sa paraang imposibleng hindi maintindihan. Teka, kung iisipin yung huling bahagi upang ang bumabasa nito ay makatakbo, sobrang aktibo ng salitang yan. Hindi sinabing para maintindihan o para sumang-ayon, para tumakbo. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka-physical at ka-urgent dapat ang epekto ng isang vision. Wow! Hindi to para pag-isipan lang, para to sa pagkilos agad. Yan. Yan mismo ang punto. Ang kalinawan ay hindi para sa kaalaman lang, panggatong to para sa pagkilos. Kasi ang malabong vision, nagdudulot yan ng paglalakad ng mabagal, ng pag-aalinlangan. Pero yung malinaw na vision, nagbibigay yan ng lisensya para tumakbo. Buong bilis sa tamang direksyon. Oo. Isipin mo na lang yung pagkakaiba ng nandito tayo para gumawa ng pagbabago, kumpara sa nandito tayo para sanayin ang bawat miyembro sa syudad na akayin ang isang tao kay Kristo ngayong taon. Yung una, parang pakilamdam lang. Yung huli, starting line yan para sa isang takbuhan. Okay, sobrang linaw sa akin yan. So, kung ang utos mula pa noon ay gawing malinaw, ano ba talaga ang itsura niyan sa praktikal na paraan? Sa mga materyales mo, parang may lumabas na pattern eh. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng malinaw sa konteksto ng isang vision, tama ba? Oo, at lumalabas na may tatlong haligi ito. Ang una, pagiging simple, simplicity. At linawin ko lang, hindi to pag-down-down ng idea. Hindi. Ito ay tungkol sa pag-alis ng lahat ng hindi kailangan hanggang sa matira na lang yung pinaka-esensya. Walang jargon, walang mga salitang kailangan pang i-google. Kasi yung komplikadong vision, nagdudulot yan ng cognitive overload. Masyadong maraming iniisip yung tao. Oo. Kaya sa huli, wala silang ginagawa. Gets ko yan. Okay, pangalawa ay
pagiging tiyak, specificity. Dito ako medyo may tanong. Hindi ba't may panganib din dyan kung sobrang tiyak? Baka naman makulong yung team sa isang kahon? Baka mawala yung espasyo para sa, innovation? Napakagandang punto niyan. At yan yung karaniwang maling pagkaintindi sa specificity. Kasi ang pagiging tiyak, hindi ito tungkol sa pagdidikta ng paano gagawin ang lahat. Ito ay tungkol sa pagiging malinaw sa ano ang gusto nating maabot. Nagbibigay ito ng malinaw na larawan ng tagumpay. Okay, bigyan mo ako ng example. Sige, ang palalaguin natin ng ating simbahan, malabo yan, di ba? Oo, malabo. Ang maglulunsad tayo ng 3 bagong small group para gabayan ang 30 bagong miyembro sa susunod na taon, sobrang tiyak niyan. Malinaw yung target. Hindi nito sinasabi kung anong curriculum gagamitin o kung saan magmi-meeting dyan na papasok yung creativity at innovation ng team. Binibigyan mo sila ng finish line pero sila na ang bahalang humanap ng pinakamagandang paraan para makarating doon. I see. So, ang specificity ay tungkol sa destinasyon, hindi sa bawat liko sa daan. Okay, malinaw. At ang pangatlo, pagiging madaling tandaan, memorability. Ito yung sinasabi mong kung hindi ito kayang ulitin ng mga miyembro mo sa sarili nilang salita habang nakapila sa kape. Hindi pa yan sapat na malinaw. Tama. Dapat tumatatak yan sa puso't isipan. Oo. At ang kapansin-pansin dito ay kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Sa sources mo, merong isang case study ng isang simbahan na, ilang taong walang paglago. Ang vision statement nila noon ay, maging isang mapagmahal na komunidad na nagpaparangal sa Diyos. Sa totoo lang, maganda pakinggan yan. Parang mas may puso, mas spiritual yung dating. Anong naging problema dyan? Iyan mismo ang naging debate sa loob ng leadership team nila. Ang problema, walang makasagot sa tanong na, okay, ano ang gagawin ko sa Lunes ng umaga dahil sa vision na to? Maganda, pero hindi nakakapagpakilos. Pagkatapos ng isang mahabang proseso, pinalitan nila ito. Ang bago ay, buong pusong sundan si Jesus, bumuo ng tunay na komunidad at may kagalakang maglingkod sa ating lungsod. Aaminin ko, sa unang dinig, parang medyo corporate, mission statement. Parang nawala yung kaluluwa kumpara sa mapagmahal na komunidad. At yan din ang initial reaction nila. Ang kwento sa likod niyan, na hindi madalas nababanggit, ay tumagal ng 6 na buwan yung debate nila kasi ayaw nilang bitawan yung pagiging mapagmahal. Yung aha moment nila, dumating nang may nagsabing, hindi ba't ang pag-ibig ay hindi lang isang pakiramdam, kundi isang aksyon, at ang mga aksyon ay kailangan ng malinaw na direksyon. Wow! Okay. Doon nila napagtanto na yung bagong vision, hindi pagalis ng pag-ibig, kundi pagbibigay ng 3 malinaw na paraan kung paano to isa sa buhay. Biglang nagkaroon ng saysay lahat, yung sundan si Jesus, nagiging discipleship classes, yung bumuo ng community, naging small groups. At yung maglingkod sa lungsod? Naging regular na outreach projects. Lumago sila, hindi dahil sa magic ng mga salita. Lumago sila dahil alam na ng lahat kung ano ang itsura ng pag-ibig sa kanilang konteksto. Naranasan ko yan mismo. Nag-launch kami ng isang project dati. Ang vision ay to foster excellence. Yan na naman. Maganda pakinggan. Pero pagkatapos ng 1 buwan, kalahati ng team ang focus nila sa bilis. Yung kalahati sa kalidad. Parehong excellence ang habol pero magkaiba ng direksyon. Nagkabanggaan lang kami. Sayang ang effort. Kung ganun pala kadali mahulong sa mga bitag na yan, mga salitang malabo pero maganda pakinggan, paano tayo iiwas? 4 ang pangunahing bitag na dapat bantayan. Yung una, yung naranasan mo. Malabong pahayag, ambiguous statements. Gumagamit ng mga salitang impact, excellence, transformation na walang kasunod na definisyon. Ang resulta niyan, 10 tao, 10 direksyon. Tama. Pangalawa, yung kabaligtaran, masyadong matayog o komplikadong pahayag. Puno to ng jargon o teolohiya na mga inner circle lang ang nakakaintindi. Ang epekto nito ay alienation. Nararamdaman ng iba na, hindi para sa akin to. At ang pangatlo,
na tingin ko kasalanan ng maraming abalang leader ay pabago-bagong communication. Inconsistent communication. Yung inanunsyo ng bongga sa simula, pero pagkatapos ng isang buwan, wala nang nakakaalala. Natabunan na ng mga email at araw-araw na problema. Tama. Dapat ang vision ay parang drumbeat sa isang parada. Paulit-ulit, tuloy-tuloy. Nagbibigay ng ritmo sa lahat. At ang panghuli, na marahil ang pinaka-nakamamatay na bitag, ay ang kakulangan ng buy-in mula sa liderato. Eto yung pinakamabigat. Oo. Kung ang mga leader mismo ay hindi isinasabuhay yung vision sa kanilang mga desisyon, sa budget, sa oras nila, nagiging isang malaking kasinungalingan ang lahat, nawawala ng kredibilidad. Okay, naintindihan ko na ang mga dapat iwasan. So, paano natin to gagawin sa practical na paraan? Hindi lang to tungkol sa pagsusulat ng magandang pangungusap. Paano to isinasabuhay? Ang susi dyan ay ang pag-embed nito sa kultura ng organisasyon. Isang practical na hakbang nabanggit sa sources mo ay ang Vision Workshop. Imbis na isang tao lang ang gumawa, magsasama ang isang team para bumuo ng 3 pangungusap na vision statement. Simple lang yung balangkas. Sige, ano yun? Unang pangungusap, ang mitihin o tawag. Ito yung bakit natin. Ang malaking dahilan kung bakit tayo umiiral. Ikalawang pangungusap, ang pangunahing aksyon o paraan. Ito yung ano ang ginagawa natin. At ikatlo, ang ninanais na epekto o resulta. Ito naman yung sino ang naapektuhan at kung ano ang pagbabago sa kanila. Subukan nga natin. Kunin natin yung malabong phrase kanina, to foster excellence. Kung gagamitin natin yung balangkas, paano kaya natin yan malilinaw? Magandang ehersisyo yan. Sige, ang bakit ay maaring naniniwala kami na ang bawat kliyente ay karapat-dapat sa pinakamahusay na serbisyo. Okay. Ang ano ay maaaring nagsusumiti kami ng mga proyektong walang error at on time sa bawat pagkakataon. Tiyak yan. At ang sino? Resulta. Upang ang aming mga kliyente ay magtiwala sa amin bilang kanilang pinakamaasahang partner. Kita mo, biglang nagkaroon ng laman at direksyon yung excellence. Wow! Ang laki ng pinagkaiba. Mula sa isang abstract na idea, naging isang set ng mapangako na pwedeng sukatin. Ngayon, pag nabuo na ang isang ganito kalinaw na vision, paano sisiguraduhin hindi lang to mananatili sa isang poster sa pader? Diyan pumapasok yung disiplina ng pamumuno. May 4 na paraan. Una, patuloy na pagpapaalala. Yung drumbeat na sinabi natin. Sa bawat meeting, sa bawat newsletter. Pangalawa at napakahalaga nito ay pagkukwento, storytelling. Magbahagi ng mga totoong kwento ng mga taong nagsasabuhay ng vision. Mas tumatatak ang kwento kaysa sa bullet points. Okay, paalala at kwento. Ano pa yung dalawa? Pangatlo, gamitin ito bilang isang pagsasala sa mga desisyon, decision-making filter. Bago aprobahan ng isang bagong proyekto, itanong, ito ba ay maglalapit sa atin sa ating vision? Magandang filter yan. Kung ang sagot ay hindi o malabo, dapat pag-isipan muli. At pang-4, pagdiriwang at pagkilala. Ipagdiwang yung mga tagumpay na nakahanay sa vision at kilalanin sa publiko yung mga taong halimbawa nito. Kasi kung anong ipinagdiriwang mo, yun din ang uulitin ng mga tao. Kung lalagumin natin, bali, ang paglalakbay mula sa isang malabong pangarap patungo sa isang konkretong realidad, dumadaan yan sa isang tulay na gawa sa kalinawan. At ang kalinawan yon, kailangang isulat, gawing simple, tiyak at madaling tandaan. Hindi siya isang beses na anunsyo, isa siyang buhay na gabay na humihinga sa kultura ng isang grupo. At sa huli, ang pagbuo ng isang malinaw na vision ay higit pa sa isang diskarte sa pamamahala. Para sa akin, isa itong espiritual na disiplina. Ito yung paglalaan ng oras para makinig at alamin kung ano ba talaga yung pinapagawa sa'yo. At pagkakaroon ng tapang na isulat ito sa paraang mauunawaan at kayang takbuhin ng iba. Dahil ang pinakadakilang pamana ng isang leader, hindi yung mga bagay na nagawa niya, kundi yung kalinawan ng pananaw na iniwan niya para sa susunod na henerasyon. Anong isang malabong parirala sa inyong kasalukuyang misyon ang maaari mong palitan ng isang nasusukat at konkretong layunin sa linggong ito?